Yes po, sir. Kami po dito sa PhilHealth, sir, we respect po the decision of the Supreme Court at yung legal process na pinagdadaanan niya through our constitutional bodies. Uh, Pagbalik po ng pondo, ito sa, sir, ay isang patunay at recognition ng kahalagahan po ng benefits na naibibigay sa mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation at nagbibigay po ito sa amin ng mas madami pang budget para maibalik sa ating mga members in the form of benefit packages. So masayang-masaya po ating korporasyon na tayo po ay nabigyan na ibalik po yung ating 60 billion on top of 50.5 billion po na 2026 na budget galing sa NEP. Okay po, okay po. 'Yon. Itong pagbalik sa atin, ma'am, ng budget na decision po ng Supreme Court, Ma'am Lery, ano to, maiko-consider nyo ba ito, ma'am, na panalo ng ating agency, Ma'am Lery? Ito po ay panalo nating lahat, sir. Kasi sabi ko nga po, ang pagbabalik po sa pondo would give PhilHealth leeway to introduce more packages para sa ating mga members na maging mas lesser po out of pocket expenses. Kaya happy po kami, hindi lang po para sa ating corporation, kundi happy po kami sa halaga na maibibigay benefits nito sa ating mga member. Ang gusto lang natin, sir, i-emphasize sa ating mga tagapakinig is nung kinuha po yung 60 billion ay patuloy pa din pong na-avail ng ating mga member ang benefits at hindi po kami nagkaroon ng increases in contribution kasi ang ating contribution ay nakasaad po yan sa batas UHC or the Universal Health Care kung saan po nagsasabi na 2024 ay 5% na ang ating contribution based sa basic salary. So, ngayon po, sir, napakaganda despite being outside of PhilHealth ay patuloy po nating pinaigting ang ating mga services, mga benefits, at yung mga packages natin ay in-increase yung sa leadership po ng ating presidente, si Dr. Ed at ang ating board. Mas pinalawak madagdagan pa po mga benefit package for almost 9,000 case rates na kapag implement ang PhilHealth ng 50% increase for benefit package sa 2025, maliban pa po ito, sir, sa 30% increase noong 2024. Nagkaroon din po ng bagong package para doon sa emergency outpatient care benefit kung saan po ang mga members natin ay hindi na kailangan na out-of-pocket expense gagamitin nila para kapag avail ng PhilHealth benefit. Kasi dati, di ba, sir, na avail lang ang PhilHealth kapag ikaw ay may 24 hours na confinement for inpatient benefits. So, napakagandang tulong po nitong benefit. Then, pinalawak po natin, sir, ang implementation ng primary care benefit sa pamamagitan po ng PhilHealth. Saan po, sa focus po natin is more on the prevention. Na hindi na po tayo magiging mga members natin ay makakapag-availan ng benefits kung kailan malala na. At ang pinakamagandang po nito, sir, is kahit wala po na magkaroon tayo ng issue doon sa 60 billion, tumasin po ang package ng PhilHealth para sa hemodialysis na ngayon po ay 6,350 for 156 sessions. Ang ibig sabihin po nito, sir, care is almost 1 million per year per patient. So ito pong mga ailments na to ay hindi natin, sir, matutugunan kung wala po tayong funding base. So importante po sa atin is may mapagpunan po tayo na pondo para po mas ma-implement. Alright po. So ito, ma'am, malaman namin, ma'am, bakit nilipat siya sa NEP yung budget natin ng 60 billion pesos? Ano yung reason, ma'am? Bakit pala napunta doon yung ating budget? Actually po, sir, ang PhilHealth po, sir, we respect po yung pinagdadaanan ng
proseso. We are soldiers po. Mm-mm. Soldiers po ng ating gobyerno para masigurado po na avail ng ating mga miyembro kung ano man po ang dapat na nakalaan para sa ating mga members. Ang aming pinagtutuunang pansin po, sir, is more than the legal processes and the constitutional bodies is to make sure po despite everything ay nandito pa din po ang PhilHealth na nagpo-provide ng mas magandang services. So we focus po, sir, on the positive rather than the negative. Alright po. Kung sakaling hindi ito ma'am naibalik sa PhilHealth talaga, ano ma'am yung ano yung parang natin dito ma'am, malaking problema ba to ma'am sa ating agency? Makakaapekto ba ito sa ating performance, ma'am Larry? Yes po. Sa PhilHealth po, in general, sir, magiging hindrance po ito sa pag-implement ng mga bagong programa na naka-line up na po talaga, nakalagay na sa ating pipeline for implementation. Of course po, we have worked po tayo innovate para masigurado po na yung ating mga partner agencies ay hindi din po sila nag-iisip na parang lugi sila sa PhilHealth. Ngayon po, dahil pagbabalik nito ng billion, ay pwede na po namin ma-implement yung nakatarget talaga na for 20, which is kasama po dyan dagang benefit for liver cancer, lung cancer, ovarian cancer. Pwede din pong dahil dito sa pagbalik ng budget ay magkaroon tayo additional packages pa dun sa benefit packages na matagal na pong steady dahil wala pong funding na mapagkukunan kagaya sir ng prostate ngayon po ay until now po is 100,000 pa din. But changes po noong withheld divert nung fund na 6 billion, ang PhilHealth po ay nakapag-implement tayo ng increase in breast cancer na dati po ay 100,000 lang. Ngayon po ay 1.4 million na. So just imagine po ano sa benefits na kaya naming mabigyan ng package with this budget. At of course po, naka-pipeline po sa PhilHealth na dapat po ay mag-implement diagnosis-related group bilang kapatid ng all-case rate. All-case rate po, Sir Karen, aalala po. Ito po yung package na pinabayaran ng PhilHealth para sa nakasama na po dito yung hospital na mga laboratories at professional fee. Pero dahil mag-shift po tayo to the diagnosis-related group, ang ating pong magiging amount, may part of the computation, sir, ay titingnan na kung ang ating member ay may comorbidity or meron pong complications. So, ibig sabihin, sir, mas tataas pa yung ating mga packages. So, sir, ilan sa mga mas lalo pa natin na mapapaghusay dahil po sa pagbalik ng pondo. Alright po. Dito ma'am sa atin, sa Bicol Region, sa PhilHealth Bicol, kumusta ma'am yung ating budget? Wala naman tayo ma'am na experience na challenge. Sapat naman ma'am yung ating budget ngayon or allocation dito po sa atin? Wala tayo sir na reason para hindi bayaran yung ating mga healthcare providers and partners. Kumbaga sir, kapag ako ay membro, dapat po ay garantisado na ako ay makapag-avail ng mga benefits and packages. So far po sir, this is proof po that our funds are in good use dahil po sa pamamagitan ng member natin sigurado talaga po na nag-work yung mga systems in place ng PhilHealth. Alright. Pwede namin malaman kung ilan yung allocation natin ngayong taon, ma'am? Sure na specific na allocation, but of September this year ay umabot na po ng 6 billion ang payment natin for the Bicol region. This is compared to the almost 5 billion po paid for 2024. So dito pa lang sir, kita na yung rising trend pagdating po sa availment ng ating mga members. Ang Bicol region po